Kakagaling lang nga ng kasamahan ko sa Polo Dubai para mag-renew ng kanyang OWA membership at magpa-verify ng kanyang kontrata. Sa Polo Dubai kasi guys, kahit membership or OWA membership renewal lang, ay kailangan nyo magpa-verify. Pero dahil nga nakita ng taga Polo na meron na siyang OEC exemption na ginawan ko nga ng video para may pakita ko sa inyo, ay sinabihan siya ng taga Polo na hindi na niya kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata. Pinadiretso na daw siya ng taga Polo sa OWA membership renewal section at hinanapan lang siya ng Emirates ID at ng OEC niya or yung OEC exemption. At ayun nga guys, nakarenew na siya ng kanyang OWA membership. So basta guys, nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption at babalik lang din kayo sa parehong employer at walang any employment changes, ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata. Sinabi din yan dito ng mga taga-DMW. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga hindi pa nakapanood ng pag-acquire ko ng OEC exemption ng kasamahan ko sa trabaho, eto yun guys, para alam nyo ang latest kung paano kumuha ng OEC exemption online. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng OEC exemption online. Dahil guys, kinuhanan ko ng OEC exemption ang kasamahan ko dito na uuwi para sa kanyang bakasyon ngayong katapusan ng July. Isang buwan lang kasi ang bakasyon na kinuha niya, kaya pwede na siya mag-acquire ng OEC exemption dahil 2 months naman ang validity nito. At ginawan ko din ng video para maipakita at maituro ko sa inyo. At para makapag-acquire na kayo ng inyong OEC exemption ay pupunta kayo sa PAPSBAM website na onlineservices.dmw.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. And after nyo mapasok yung website, ay i-click nyo lang yung let's go. Ilagay nyo na ngayon ang inyong email address at ang inyong password, then click login. Pero guys, kapag ganito ang lumalabas, ay huwag kayong matakot dahil kailangan nyo lang muli ulitin ang inyong pag-login. At inulit ko nga ulit ang pag-login ng email address at ng password ng kasama ko. At nakapag-login na nga ako. At makikita nyo dito na input your pag-ibig ID. I-close nyo lang yan guys kung wala naman kayong pag-ibig dahil pwede naman kayo makapag-proceed kahit walang pag-ibig number. Hindi kagaya dati. Then, eto na guys, kapag nandito na kayo sa inyong dashboard para makapag-acquire na kayo ng inyong OEC exemption, ay i-click nyo yung balik manggagawa na nakalagay sa gilid. At lalabas ito. Mababasa nyo dito, passport data available. Pag-ibig number, not available. Pero i-click nyo lang yang next. At lalabas ito, previous BM contract do not have deployment details. Huwag kayong matakot guys. I-click nyo lang yang close. Then ilalagay nyo na ang date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Take note guys na kapag mag-a-acquire kayo ng OEC exemption is ang date pabalik sa ibang bansa or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ang ating OEC or OEC exemption ay ginagamit natin kapag papunta tayo sa abroad or sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. And after nyo malagay yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay i-click nyo lang yang next. At lalabas na ito guys. May mga tanong dyan sa baba na kung are you returning to this employer? Are you returning to this job site? Are you returning to this position? At yung pang-apat na tanong na you aware daw na you may face disciplinary action kung mga maling impormasyon ang ilalagay mo. Ang sagot dyan guys ay kailangan nyo lang lahat i-click ang yes. Dahil nga wala namang pagbabago sa employment information nyo. And after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito.
Evaluator's Remarks. At may makikita kayo dyan na pula, Print OEC, at nakalagay lahat ng information nyo at status completed. So, i-click nyo lang yan guys, kulay pula na Print OEC. And after nyo maklik yung Print OEC at dapat meron kayong document viewer para makita nyo ang inyong OEC. So, kapag naklik nyo na yan, ay eto na guys. Yan na ang inyong OEC exemption. Ganun lang kadali mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. So, ang tanong ng karamihan na kailangan pa daw ba magpa-verify ng kontrata kapag nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer at wala namang pagbabago sa employment information. Ang sagot guys, kapag nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption at wala namang pagbabago sa employment information, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Okay na yan guys, dalhin nyo lang inyong printed valid contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin sa immigration. Just in case man na nakalimutan nyo na ang inyong password at ang inyong email address at hindi nyo na talaga ma-open ang inyong PAPSBAM account, ay pwede naman kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Pwede nyo iparetrieve ang inyong PAPSBAM account sa kanila at pwede na rin kayo magpaprint ng inyong OEC exemption doon. Pero guys, para sa mga OFW na may mga employment changes, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga nag-change ng apelyido sa visa, passport at kontrata para sa mga babae, at yung mga galing sa visa na naging employment visa, at yung mga first time na uuwi sa Pilipinas, kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng inyong updated OEC sa POA sa Pilipinas. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.